Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasabi ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, salamatan natin ang Diyos sapagkat tayo ay gawa ng Diyos. Likha tayo ng Diyos. Lahat ng anuman ang nasa atin, anuman tayo sa ngayon, anuman tayo sa nagdaang mga araw, nagdaang mga taon, at anuman tayo bukas, lahat tanging ang Diyos ang magkagagawa. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Walang sino man sa atin ang nakakahigit sa Diyos. Walang sino man sa atin ang may pagmamalaki sa Diyos. Kaya, pinakauna natin gawin, lalo-lalo na sa tuwing tayo ay magigising kinabukasan, ang saka sa ilog lang naman ng ilang mga saglit, ang maalaala ang Diyos at pasalamat sa Diyos. At sasabihin, maraming salamat Panginoon, maraming salamat sa bagong araw, maraming salamat sa darating na mga biyaya sa araw na ito at sa susunod na mga araw. Salamat Panginoon. Ito ang dapat na magiging ugali natin. Halimbawa na naman, tayong mga tao. Halimbawa, may isa tayong kaibigan o isang kapatid o ating kapwa na mabait sa atin. Halimbawa, nabigyan tayo sa isang araw, Lunes, halimbawa, bigyan tayo ng 200. Ating masasabi, salamat Brad, thank you Brad, napakabait mo. Kung maulit ito sa susunod na araw, sa susunod na mga araw, lagi natin paulit-ulit ang pagsasabing, salamat Brad, thank you Brad, napakabait mo. Natutuwa tayo, magpapasalamat tayo kapag may gumawa sa atin ng kabutihan, kapag may nagbibigay sa atin ng kabutihan. Ngunit higit ang Diyos. Walang bagay na magbibigay ng Diyos na maaring maibibigay ng tao. Pero lahat ng bagay na maibibigay sa atin ng ating kapwa, na ating Ama, sapagkat kapwa-tao natin, ang ating mga magulang, kapwa-tao natin, ang mga taong nakapaligid sa atin, kapwa-tao, ang mga taong makakausap natin sa pamamagitan ng internet, telepono, at sulat. Yan ang ating mga kapwa-tao. Ang nakakatulong sa atin, pinapasalamatan natin. Ngunit, higit na dapat natin masasalamatan ng Diyos. Nakakalungkot nga, lalong-lalo na sa panahon ito, na may mga taong nakakalimot na likha lamang tayo, nagawa lamang tayo ng Diyos. Ang akala natin, minsan pa nga, lalong-lalo na kung sagana tayo, wala tayong problema, hindi natin maalaala, hindi natin maisip na mayroong Diyos. Hindi naman tayo isang pare, isang pastor, o sino man na nag-humili sa harapan ng pulpito o sa harapan ng kongregasyon.
Isa naman tayong simpleng anak ng Diyos. Isang naniniwala at nananalig na ang lahat ng ating tinatamasa, ang lahat ng nasa atin ay nagmula sa isang Diyos. Wala tayong usapan kung ano ang ating pananampalataya, kung ano ang ating relihiyon, kung anong Diyos ang ating pinapaniwalaan. Ang mahalaga, naniniwala, nagtatananalig tayo sa Diyos, at papasalamat tayo sa Diyos. Marami sa atin na sa kalamang maalaala ang Diyos. Kung may sakit, kung nangangailangan, kung nangihinig. Mabanggit lamang ang mga katagang Panginoon kung may pangangailangan. Panginoon, 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 Panginoon. Hingi noon, pahingi noon, Panginoon. Ganyan tayo. Huwag natin makalimutan sa bawat saglit, sa bawat sandali ng ating buhay, ang pagpapasalamat sa Diyos. Kung marunong tayong magpapasalamat sa ating mga magulang, sa pagpapalaki at pag-aalaga sa atin, kung marunong tayong magpapasalamat sa mga taong gumagawa sa atin ng kabutihan, ibig na kailangan marunong tayong magpapasalamat at magpapahalaga sa mga ipinagkakaloob at ibinigay sa atin ng Diyos. Tumitingala tayo palagi sa isang krus saan nakapako ang isang lalaki. Nakapako at namatay alang-alang sa ating kaligtasan. Yun ang larawan ng ating Panginoon. Hindi tayo nagdarasal sa harapan ng isang imahen, sa harapan ng isang estatwa. Hindi tayo nakikiusap. Hindi tayo mga siraulo. Ang mga yan ay larawan lamang. Baga sa ating pag-aaral, yun ang tinatawag na visual aid. Halimbawa, pag-usapan ng isang bundok, may picture, may larawan ng bundok, upang ma-imagine natin kung ano ang bundok na yun, kung ano ang isla na yun, kung ano ang bagay na yun. Ganun dapat ang Diyos. Hindi tayo luluhod sa harapan ng isang imahe. Tulad nga ng sinasabi ng iba, na bakit tayo magdarasal sa harapan ng isang litrato, sa harapan ng isang statwa. Hindi yan. Ang mahalaga, ang tayo ay magpapasalamat sa Diyos. Utang natin ang lahat ng Diyos. Ang Diyos na lumikha sa atin, namatay ng dahil sa atin, at muling nabuhay ng dahil sa atin. Alang-alang sa ating kabutihan at upang maihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Maniwala tayo sa buhay matapos ang kamatayan. Ang tinatawag na resurreksyon, ang ating muling pagkabuhay. Ito ang pinakamahalaga. At masusumpungan lamang natin ito kung lagi natin pasasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang paggawa sa atin, sa kanyang pagmamahal sa atin, sa kanyang pagpapakamatay sa atin. Pasasalamatan, dakilain, sambahin natin ang Diyos. Hindi ang ating mga sarili o ang sino man inaakala natin parang isang Diyos.